Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Itong mga kahon na to, ay face mask. Face mask. Ang mga kahon na ito ay ano to? Cut! Sinabi ng face mask, di ba? Ano ba? Lutang ka na naman. Hindi mo ba binasa yung script? O, anong gusto mo? Teleprompter na naman. O, ulit tayo ah. Ready? 3, 2, and... Itong mga kahon na to, Oh, ayoko na. Buti na lang, hindi ka nanalo. Ano Mars, ready ka na ba sa mga kaganapan ngayong linggo? Huwag na natin patagalin to. Ito na ang... Chismis of the week. Nakita nyo din ba yung meteor shower noong June 27 around 7 to 9 p.m.? Nahuli ito sa camera ng mga taong matsatsagang nag-abang dito. Ayan o. Totoo ba? Parang edited eh. Itong isang to, pwede pa oh. Parang natakpan lang ng ulap. Ito din oh. Ganda ng exposure ha. Lutang na lutang yung mga bituin. Nawindang ang mga netizens at ilang mainstream media nang biglang may sumulpot na dambuhalang buhaya. Uy, laki ng buhaya. Boy, yan. Pinakpan lang yung mata. Saan ko yan nakahuli to? Saan damakmak na chismoso-chismosa na hindi makapaniwala at hindi alam kung paano ichichika ang kanilang nakita. Kanina eh. Bumalaw? Opo. Bumalaw yung bundok nung nandiyan naman sa kabila. Boy, ko ba yan, boy? Nakikita niyo ba yan? Look at that! Yung pala ay isang marketing strategy ng bagong show na ipapalabas sa GMA na Lolong. The viral buwaya in the city and rural Madrid very soon on GMA7. Well played GMA, ang galing yung mantrol dun ha. Minimum na pamasahing 11 pesos sa mga public utility jeep sa buong bansa, aprobado na ng LTFRB. Sana ganito din sa minimum wage ng sweldo, no? Wala na dapat Manila rate at provincial rate. Pare-parehas naman ang mga gastusin natin eh. Kung tayo ba nagpe-federalismo na lang kasi? Dalawang tauhan ng MMDA ginulpi ng mga e-bike at pedicab driver dahil sa kanilang paninita sa mga ito. Kawawa yung parang. Gagawa-gawa kayo ng katarataduhan tapos pag nahuli manggugulpe. Hindi naman nagpatinag ang e-trike operation ng MMDA at tuloy-tuloy pa rin nila itong isinasagawa at magsasampa ng demanda sa mga nanggulpi. Isang modern jeep na mataang nilalamon ng apoy sa may Startol Highway. Mga pasahero ng nasabing sasakyan ligtas namang nakababa, buti na lang. Isa ang kumpirmadong casualty sa nasunog na NNN Mama Mary vessel sa karagatan ng Ubay, Bohol. 163 ang nasagip at may isa pang nawawala. Karera ng mga kamote rider sa Sharif Agwak, Maguindanao, huling-huli sa kamera. Isang rider sumalpok at napakanta ng I believe I can fly. Isang customer sa hindi natin papangalan ng branch ng Chowking nagreklamo dahil sa noodles daw ng kanyang order ay Lucky Me. Basaan sa San Juan Festival. Nasa tamang katinuan pa ba yung gawain na yan? Karamihan dyan papasok sa trabaho. Tsaka bukod sa nang yuyugyug kayo ng jeep, nanira pa kayo ng trapal. Wala kayong patawad kahit yung isang matanda ay parang hindi na natutuwa. Nilandagan nyo pa yung hood ng sasakyan. Ako lang ba? O parang hindi na tama to? Okay lang naman magsaya, pero wag naman tayo mamerwisyo. Ano sa tingin nyo? Comment nyo nga below. Leila de Lima balik kulungan na matapos itong ma-ospital dahil sa isang vaginal wall repair operation. Vaginal wall repair? Ano bang pinagagagawa nito sa kulungan? Breaking news, SEC, pinag-utos na ipasara ang Rappler. Uy, grabe, parang hindi naman tama yun. Ay, yung headline natin. Parang hindi professional eh. Vlogger level lang. Dapat dyan eh, pang journalist level ang headline. Ulit. Rappler, the least trusted media organization, whose one of the CEO, Maria Ressa, has been convicted of cyber libel and allegedly funded by foreign interests, is ordered an immediate shutdown by the Securities and Exchange Commission. Yo, much better. Ilan na lang talaga yung mga politiko ngayon, ano, na kapag nag-promise, tinutupad. Ninang Sara, kita po tayo sa kasal namin June 25, 2022. Isang simpleng pangako ng kampanya na agad namang tinupad niya.
At muling nakabalik sa Malacanang ang pamilyang Marcos matapos ang mapayapang inauguration ni PBBM bilang ika-17th president ng ating bansa. In style ang kanyang entrance sa kayang isang Mercedes-Benz S-Class W222 sedan. At alam niyo bang ang ginamit niyang Bible para manumpa ay siya ring Bible na ginamit ng kanyang ama noong 1965 inauguration nito. Amazing! Nangako ito na ipagpapatuloy ang mga magagandang proyektong nasimulan. At muling nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa para solusyonan ang mga problema ng ating bansa. At bago umalis sa Malacanang si PRRD, nanawagan na suportahan natin ang susunod na administrasyon. Let us give all our support to the new administration. Also, in case hindi na naman ito ibinalita ng mga most trusted news organization nyo, inaprobahan na ni PBBM ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel hanggang December of this year. Kasama dito ang libreng pamasahe para sa mga estudyante na sasakay sa MRT3, LRT2 at PNR na magbabalik klase ngayong Agosto. Unang araw pa lang yan, ha? At yan ang Bratatata Chismis of the Week. Madam, probinsyano pa ba tawag kay Cardo? Ilang years na siya sa Hindi napigilan ng ulan ang pagdagsa ng mga tao sa isinagawang Salamat PRRD Thanksgiving event. Kaso imbis na magsaya, ang dami daw nag-iyakan. For sure, maraming makakamiss kay PRRD. Dahil kahit ano pang paninira nila at kaka-hashtag Aus Duterte sa Twitter, he will step down as one of the best and the most loved president of our generation. Kaya for now, ay samahan niyo akong balikan ang mga funniest moments ni PRRD bilang presidente. Marojas. Near disaster. Near disaster? Two words, near disaster. Bakit Marojas near disaster? Mahilig mo siya magpunta doon sa mga disaster. Ilang lang. Magarendabila. Anak ng... Ano yun? Teka lang. I'm taking this personally. Ano ibig sabihin? One word. If only I did not bring my wife here. Walang ganun, sir. One word. Delicious. Aksidente hong nahulog sa Davao Crocodile Farm sina Secretary Marojas, Vice President Binay at Senator Grace Poe. Sino sa kanilang una niyong ililigtas? Wala. Wala? Nandiyan, kinain na lang rin. Ba't ka pa maghanap ng kalaban? Pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Yahoo! Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Biyuda kasi. Ma'am, balita ako may boyfriend. Sabi diyan sa, do not be offended, pero yung sabi nila, hindi yung totoo. Kaya kung totoo yun, ma'am, may mapatay na congressman na bago. Will there be a second chance of your love story here? Yes, no chance. It's happening now. Second chance. Meron ba? In my situation, I think I'm still married. Miss Marjeline Arda Didal, gold medalist, skateboarding. Ito, tignan mo itong binigay na. Tignan mo ha, pag ginanong ko. Alcohol. Yan. Kaya ako, kanina pa ako, sige, naglalaro ako. Nag-enjoy ako na parang sprout eh. Yung walang iba, ano ang gawin niya? Pati side view pala itong buang na ito. Tignan ko lang kung ano kakapal to. Mukhang hindi matablan to ng bala. Baka pintik siguro kaya. Bakit kami magkasama? Okay naman kami. Silang dalawa,
kami ni Grace dito sa isang kwarto kasi bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? So, ginawa. Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. Wala akong nakilala dito. Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay. Sige, okay. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niyan? Doris muna. Ikaw na. Ikaw ang gusto kong patayin. So, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Ay, nandiyan si Doris o Bigornian ng ABS. Putulin mo yan, Doris. Putulin yung ulo. I don't mind. Inang lamok ka kasi nainit na ulo. Kasi noon pa, talagang may away na ako sa pare. Kaya nitong langaw na ito, utos Manila ito. Kanina pa yan, sunod na sunod sa akin. Naligo naman ako, yung buang. Saan ninyo ako kulungin, okay lang. Linte nga taga Bacolod neng guladala ka ng toko dito. Ako ang takutin ninyo. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and play with you. Maniwala kayo. Asa? Ina ninyo. Eh, galit ako eh. Ina, pamurahin kita dyan sa ulong na yan. Mr. Obama, you can go to hell. Sabi ko, you. Again, I repeat it. You. Sa sambayang Pilipino, maraming salamat sa inyo. Salamat for making me president.